sa pagtungon ng mga Davaoeño sa kani-kanilang polling precincts. Ngayong araw, sinabi ni Mayor Sebastian Baste Duterte na maaaring maging defining moment ang eleksyong ito para sa mga Davaoeño. Si Jomel Santos magbabalita. Live po ito. Jomel, magandang gabi. Yes, magandang gabi, Kyle. Pasado alauna na nga ng hapon nang dumating si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa polling center nito sa Katigan Elementary School upang bumoto. Pagkatapos ito ay sinabi ng alkalde na mahalaga ang eleksyong ito at maaaring maging defining moment para sa mga Davaoeño. I do not know kung unsa ang impact niya, but when you have candidates that has been seen with the president, that's something else. So it will be a defining moment for the Davaoeños, especially today. Unsa ang direction, unsa may tabo sa city. Dagdag pa na ni Duterte, nagawa na nila ang kanilang trabaho maging ng mga kapartido nito sa hugpong sa taong lungsod. Kaya kahit anuman ang kalalabasan ng eleksyong ito, ay ilalagay nila ang kanilang paniniwala sa mga nagawa para sa mga Davaoeño. May panawagan naman ito sa publiko na lumabas pa rin at bumoto dahil karapatan ito ng taong bayan. At nakasalalay sa resulta ng eleksyon, ngayon ang magiging direksyon ng Davao City. Katong nagaduha-duha nga mo gawas, kailangan mo boto gyud mo. Regardless kung kinsa man ninyo boto, amo about dili, importante gyud kaayo nga ma-express nato to ang right to vote. Kay mao kini amo hatag og direksyon, ang resultaan ni may kapahatag og direksyon sa atong lugar. Kinahanglan ng active participation gyud sa mga tao. Most especially because we're talking about the future. Samantala nang tanungin kung kamusta ang naging pagboto ng alkalde, okay man, ako mag-check ang resibo. Wala may any anomalies. So far, social media lang man ang medyo na ay mga reklamo ko but hindi ko man verified. So, we just have to see kung man na gyud sa election. Nanay mag-proclaim, I think that's the time. The elections will speak for itself yun. Ang ipili sa tao. Kahit tumatakbo bilang vice mayor ng Davao si Mayor Baste ngayong halalan, habang alkalde naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paglilinaw niya, hindi diskwalipikado sa tinatakbuhang posisyon ang dating Pangulo at maaari pa rin itong iboto ng mga Davaoeño. At yan ang muling kaganapan mula pa rin dito sa Davao City. Balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat, Jomel Santos, sa detalye ng iyong balita live.